31 ang nasawi sa isang pag-atake ng Israel na gamit ang kanilang mga tangke at 150 ang mga sugatan dahil pinagbabaril di umano ng IDF ang mga Palestino na pumipila upang tumanggap ng ayuda mula sa Gaza Humanitarian Foundation. Kumalat ang balitang ito, marami ang mga nagalit. Pero sa pagkakataong ito, lumabas ang katotohanan na ang talaga palang namaril ay mga Hamas habang pumipila ang kanilang kapwa mga Palestino upang tumanggap ng ayuda. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng matamis mong like at i-click na rin ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay June 3, 2025 at isang nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa lumabas na katotohanan. Yung bang merong 31 na mga Palestino ang namatay at merong mahigit 150 na mga Palestino naman ang sugatan. Ito raw mga kaibigan ay bunsod ng pamamaril ng IDF sa mga taong ito habang nag-aabang o tumatanggap ng mga ayuda na ipinamamahagi ng Gaza Humanitarian Foundation. Masaya at excited ang maraming mga Palestino na tumanggap ng kanilang mga grasya at ang namamahagi ay mismong Gaza Humanitarian Foundation. Ibig sabihin, naroroon sila mismo habang nangyari ang isang malagim na sitwasyon. Bigla na lang narinig ang sunod-sunod na putok ng mga baril at pagkalaunay meron ng mga tumambad na mga sugatan at ang iba ay wala ng buhay. Mabilis na kumalat ang balita at ang pinagbintangan ay ang Israel Defense Forces. Ayon sa ulat, walang awa na namamaril ang IDF sa mga taong nakapila. Pero kinontra ito mga kaibigan ng mismong Gaza Humanitarian Foundation. Ayon sa GHF, isang malaking kasinungalingan ang balita na kumalat na Israel ang may kagagawan dahil sila mismo ang naroroon sa pangyayari. Mabilis ring nakarating sa pamunuan ng Israel ang masamang balitang ito. Hindi inamin ng Israel ang insidente at agad na nagsagawa ng masusing investigation. At sa ulat ng The Jerusalem Post, napag-alaman na ang namaril hindi pala Israel, kundi mismong Hamas. At ang ebidensya ng Israel ay hindi lang verbal, kundi meron talagang drone footage. Kuhang-kuha na ang Hamas ay namamaril ng kanilang kapwa. Katulad na lang ng footage na inyong nakikita. Mabilis na nagtakbuhan ang maraming mga Palestino nang marinig ang mga putok ng baril. Meron ding mga footage mga kaibigan na ipinakita ang Israel na kahit na nakadapa na ang mga taong tinamaan ng kanilang baril ay pinagbabaril pa ito. Tukmang-tukma naman ito sa sinasabi ng doktor sa Gaza na kung saan meron silang mga pasyente na natanggap na ang mga tama ay sa ulo at sa dibdib. Meron namang iba na hindi napuruhan pero marami ang mga sugat na natamo. At ayon sa ulat mga kaibigan, 150 mahigit ang mga taong ito. Ayon sa Israel, hindi na raw katakataka ang ginagawa ng Hamas sapagat sanay na raw sila sa pagsisinungaling upang lamang pagbintangan ang kanilang kalaban. Maging ako mga kaibigan ay hindi ko rin maintindihan kung bakit ganito ang ginawa ng miyembro ng Hamas sa kanyang kapwa Palestino na yun bang handa silang pumatay ng kanilang kapwa upang lamang pagbintangan ang kanilang kalaban. Sa tala naman ng Red Cross, ang sinabing mahigit 151 na sugatan, nadagdagan pa ito. Ngayon ay naging 179 na. Pero kinontra na naman ng Red Cross ang pahayag ng Civil Defense Agency ng Hamas sapagat inulat ng Hamas na ang nasawi ay 31
Ganong ayon pala sa Red Cross mga kaibigan, 21 ang nasawi. Kaya dahil sa ulat ng The Jerusalem Post na lumabas ang katotohanan na kung saan ang namaril pala ay Hamas, ang United Nations General Secretary na si Antonio Guterres nag-utos na magsagawa ng independent investigation tungkol sa pangyayaring ito. Inamin ni Antonio Guterres na meron siyang narinig na balita at ang nagsabi sa kanya ay Palestinian sa naturang pangyayari na Israel nga ang may kagagawan. Pero ngayon, ayon sa kanya, I call for an immediate and independent investigation into these events and for perpetrators to be held accountable. Nais paparusahan ng United Nations Secretary General sa kung sino man ang may kagagawan nito. Samantala, pinahintulutan naman ng Israel na magsagawa ng investigation ang ibang mga international news. Pero ayon sa Israel, bawal makisali ang BBC. Ano kayang meron sa BBC kung bakit hindi ito pinahihintulutan ng Israel na magsagawa ng investigation tungkol dito? Dagdag pa ng Israel, medyo nagalit din daw sila sa United Nations Secretary General sabagat noong unang balita pa lamang ay naglabas agad ng pahayag si Antonio Guterres sa kanyang social media account kaugnay sa shooting incidents at binabanggit nito ang Israel. Ni hindi man lang daw binabanggit ni Antonio Guterres ang Hamas. Pero ganun pa man, malaki ang kanilang pasasalamat na ngayon ay magsasagawa na ng independent investigation mismo ang UN tungkol sa pangyayaring ito. At kahapon lang mga kaibigan, June 2, naglabas naman ng pahayag ang United Nations Human Rights. At nagsalita ito mga kaibigan sa BBC. At sinabi dito na ang pamamahagi ng ayuda na isinasagawa ng GHF ay isa raw unacceptable. Dagdag pa ng UN Human Rights na hindi raw isinasaalang-alang ng GHF ang kalagayan ng mga civilians habang sila ay namimigay ng humanitarian aid. Nako, naloko na. Marami ngayon ang kumukondina sa pahayag ng United Nations Human Rights sabagat mas binabatikos pa nito ang GHF na namamahagi lamang ng mga kinakailangan ng maraming mga Palestino. Mas hindi nito kinukondina ang ginawang pamamaril ng nasabing grupo. Nako, talagang tila wala ng katapusan ang sisihan sa nangyayari sa Gaza. Hindi ba pwedeng magtulungan na lang para sa ikabubuti ng marami? At mga kaibigan, antabayanan lamang ang mga susunod at pinakabagong kaganapan sa Israel, sa Gaza at sa iba't ibang panig ng mundo dito lang sa Usapang Banal. Kaya kung nais mong maging updated at kung bago ka lang sa channel na ito at gusto mo ang ganitong mga contents, ay baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang napakaliit nating channel na ito. At mga kaibigan, pakiclick na rin ng notification bell. Napakalaking tulong yan para sa akin. At hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!